Magandang araw po sa inyong lahat. Si Makatang Tambay po muli nagpupugay. At huwag mo naman kalimutang i-subscribe kung bago ka pa lang sa muntikong himpilan, mga kabayan ko, mga kapinas. Mukhang lumalalim na ang gulo sa Senado. Ito ay mababakas natin sa mga ipinapahayag, lalo na sa mga interview ni Senator Lacson na ito ngayon yung tumatayo na chairman ng Blue Ribbon Committee. Sa kasalukuyan nga ito yung nag-iimbestiga ng mga maanumalyang mga flood control o punong-puno ng mga katiwalian. At sa interview na nakinig natin at napanood natin na napipinto siyang mag-resign dahil na rin sa mga ipinapahayag ng kanyang mga kasamahan sa Senado. Siyempre lalong-lalo na itong nasa majority na kanyang mga kasamahan. Ianhin pa natin to sila Marcolita at saka sila Senator Alan Cayetano siyempre nasa minority ito kasama. Itong dalawa nagsalita na si Senator Gatchalian at saka ito si GB Ejercito. Sabi nga dismayado sila. Hindi nila nagugustuhan ng nagiging tunguhin ng investigasyon na ginagawa ng Blue Ribbon Committee na pinamumunuan nga ni Senator Lacson. Kasi nga taliwas ito sa ginagawa ng mga congressman na sa kongreso na nung nag-imbestiga sila sa Infracom, pinagtatakpan yung mga samahan nilang congressman kahit na ang totoo may mga pinangalanan ng arito yung mga diskaya. Taliwas dito nga sa Senado na sa halip na hindi naman natin kinukonsinti na kung talaga namang may mali o may pagkakasala o sangkot, pasadahan nila. Pero yung nakikita natin dito o nakikita ng mga kasamahan din niya na mukhang doon na lang talaga nakasintro. Sa kabila ng lahat na may marami pa namang mga ibinunyag at mga natuklasan na nung mga bagong testigo na itong si Master Sergeant Orly Gutisa, doon nakapokus pirmi sa pangalan ng mga senador na ibinunyag dati pa. At dito, siyempre napansin ng mga kasama niya senador ito na kumbaga sila mismo yung sumusunog doon sa mismo nilang bahay, sa sarili nilang bahay. Ito yung mga sinabi pa ni Senator GB Ejercito. At mukhang tinatalaban dito ang chairman ng Blue Ribbon Committee na si Lacson. At sabi nga niya hindi naman siya manid para hindi makalat. At anumang oras pwede siyang magbitaw o mag-resign, sabi niya. O at kaya natin sinasabi to, mga bagay na ito, katulad ng mga nauna ko nagawang video o na-vlog ko na, wala talaga tayo dito mapapala sa mga pag-iimbestiga na ito dyan sa Blue Ribbon Committee. Dati ko pa sinabi na ito, punong-puno na ito ng pamumulitika, hindi na talaga yung katotohanan dito na gustong mahanap natin, makita ng publiko kung sino yung mapanagot sa mga binunyag ni Pangulong Bongbong Marcos na mga magnanakaw at mga durugat dyan sa ating, lalong-lalo sa mga flood control project. Wala talagang mangyayari dito. Pamumulitika. Tingnan ninyo. Pagka ang dinidinay si Speaker Martin Romualdez, nakikita ninyo at nagkakawindang-windang na. At pagkatapos, ang gusto lang parati ritong ibabaon at ididiin sa mga pag-iimbestiga ay parating mga senador. At itsapira na rito ang kongreso. At kaya nga ito, siyempre napansin ito ng mga kasama ni Senator Lacson sa majority. Ito na nga si Senator Gatchalian at saka si JB Ejercito nagsalita na sa nagiging dalo na ito ng kanyang mga hearing dyan sa Blue Ribbon Committee. Na kahit siya napapansin ng mga kasamahan niya na talagang pagka nababanggit na si Speaker Martin Romualdez, puno-puno na ng pagtatakip pa. Talagang ayaw na niya na ito papasadahan pa o babanggitin pa sa mga pagdinig nilang ito. At latad naman yung kahit pa pinagkakailan niya ito sa mga interview. At sabi nga niya, paipokrito pa nga niya sinasabi na
na ipapatawag na niya si Saldico at saka si dating Speaker Martin Romualdez. Nagpahayag siya nito at pagkatapos nagpahayag siya nito nung maghihiring na ito na sinabi niya na suspendido ang pagdinig sa Blue Ribbon Committee. Ngayon nga sanang darating na Miyerkules ito idadaos. Siya mismo nagsabi na ihinto ito. Indefinite suspension ang sinasabi nila. O kahit tayo naglabas ng ating saloobin na ito ngay wala nang mangyayari sa pagdinig na ito dyan sa Blue Ribbon Committee dahil nga ito pinupolitika na. Iba pa rin na sila nagpapatuloy ng pagdinig dyan dahil katulad nito kung nahinto yung pagdinig nila doon, malalaman ba natin yung mga panibawang ibinunyag na ito nung kanilang testigo? Si Sergeant Orligotisa. Sa pamagitan ng pagpapatuloy nito, doon natin na nalalaman pa yung mga bagay na hindi natin pwedeng makuha, lalong-lalo sa mga mainstream media o sa mga vloggers man. Kaya sa akin, ano't ano man, kung sino man dito ang mabaon, senador man yan o mga congressman man yan, mas mabuti na ito pinagpapatuloy nila. At doon nakikita rin ng taong bayan kahit paanong gawin nilang mga pagtatakip, kahit paanong gawin nilang paligoy-ligoy, kahit paanong gawin nilang pagpapabango doon sa mga tao na nais nilang pagtakpan. Alam naman ng taong bayan yun, kaya sa bawat pagdinig na sinasagawa nila dyan, nagkakaroon ng isang mga tamang pagpapasyang tao. Dito kaya sa hearing na ito, dito natin naintindihan at naunawaan kung sino talaga yung totoong tapat sa kanilang trabaho at tapat sa taong bayan. At talagang desidido sa kanilang layunin na mapanagot kung sino yung may sala. At kaya nga't hindi tayo sumasa ngayon, ito mag-ihinto nila. O kung hindi man nga ang pagkakatermino nilang ito talaga tuluyan na itong ihinto. Dahil nga tumatagal, lumalalim talagang papunta na ron sa dulo na talaga dapat tumbukin ng investigasyon na ito kung sino talaga yung mastermind sa lahat, mga kabayan, mga kapinas ko. Kasi nga pagkat ditong ikinanta na ni Saldico, si Speaker Martin Romualdez, at ngayon ang idinidi na nila si Martin Romualdez at inaanyayahan ng anil din sa Senado, sino naman ang maaaring ikanta nito? O, diba? At ito marahil yung masyadong naging komplikadong sitwasyon ng pagdinig na ito na talagang patungo na ron sa halos isang iniisip natin na isang tao lamang. Siyempre, idagdag pa na ang nagdidiin din na talagang nagbabaon kay Speaker Martin Romualdez ito si dating Senate President Chis Escudero. Nagawa-gawa talaga ito lahat nito. Ultimong yun nga ang impeachment tinukoy ni Escudero na isang illegal na impeachment at nabinayaran lang yung mga congressman inipit lamang sa pamagitan ng pundo na hindi basta-basta ma-release kung hindi impeach si Vice President Sara Duterte o kung hindi mai-impeach. Ganyan yung ating natuklasan sa mga pagdinig na ito at kaya nga't samantalang nagkakanya na sila ng palusot dito, natural meron na rin ditong gustong sisihin si Martin Romualdez pag talaga ito mapupunta rin at totohanang mapapaharap nila sa pagdinig na sinasagawang yan. Hindi naman natin sinasabi na ganun nga yung mangyayari, pero malamang at malamang doon talaga ito papunta kung sino talaga yung dapat tukuin at dapat sisihin sa mga nangyayaring anomalyang ito at napakalaking nakawan sa ating gobyerno at sa kabanang bayan, mga kapinas ko.